Why the rush, bro? Wika ni Matt pagkalapit ni Kaiden sa minaniobra niyang helicopter. Katatapos ng engagement niya mula sa programa ng Kapitolyo nang tumawag ang isa sa matalik niyang kaibigan. Clyden is a workaholic animal ever since he took the presidency of their business. Kung meron tong pupuntahan at gagawin, dapat ay nakaschedule. Ano't ora-orada tong magpapakuha sa Manila going to North. Mabuti na lang meron siyang license sa pagpapalipad ng eroplano. Wala pa naman ang kanilang piloto. Cut the crap, bro. I just want to visit your place. Formal lang nasagot ni Clyden sabay akyat sa eroplano. Kasunod ang personal driver nito na tumango sa kanya. Wow, that reason, bro. Nagmamadali pa akong pumunta dito and mind you, may engagement ako mamayang gabi. Wika ni Matt sa lalaking formal na nakaupo sa may likuran ng helicopter. Then what are you waiting for? Tara na. Saad pa ni Clyden na ewan kung nananadya o ano. He's the governor of Ilocos Norte. Itong si Clyden Villacorda lang ang nakapag-uutos sa kanya ng ganito. I will pay you. Saad ni Clyden at napamura si Matt ng malutong. Kailan pa siya nagpabayad sa taong to? You're crazy, man. Akala ko nga nasa US ka sa spending anniversary with Samantha. Ano nangyari? Curious niyang pahayag dito. Saksi rin kasi ng pagmamahal nito kay Samantha. They have been buddy in the US even after Harvard, kaya't kilalang lang isa't isa. Don't mention it. Focus on your driving. Saad ni Clyden at napangisi si Matt. Sa bagay, mabuti na rin yan para makapag-unwind ka. You're older than your age na. Kantsaw niya rito at biglang nangunot iyon ang noo. Kailan ka ba huling tumingin sa salamin, bro? Patuloy ni Matt at napahawak yon sa mukha. Di bale, mag-e-enjoy ka sa norte. Papakilala kita sa mga Ilocana. Oh wait, tamang-tama may kasamang cheeks ang aking girlfriend. Di lang basta cheeks, beauty queen pa. Turan niya at napailing yon sa kanyang kalokohan. Pati kasama nitong personal driver napangisi rin sa sinabi niya. Bro, wag mong lasunin ang inosente kong pag-iisip. Besides, I have important matter to do in the north. I'm interested with Hannah's resort that you talked about during our last conversation. Saad ni Clyden at napahalakak si Matt sa tinura ng kaibigan. Okay. Walang dudang ikaw ay isang Villacorda. Puro business ang laman ng iyong isip. Sinabi mo pa. Kaya tigilan mo ako dyan, kakamatch mo dyan ng kung sino-sino. Wika ni Clyden kung kaya't tinaas na lang nito ang dalawang kamay. Medyo gumewang helicopter at ninervyos ang kanyang mga pasahero. Watch out, bro! Saad ni Clyden na may pag-aalala ngunit tinawanan niya ito. After 45 minutes sa ere, maingat na nagland sila sa napakalawak na bakuran ng mansyon ng mga Marquez. Napaka-classic ng style pero sobrang ganda ng architecture and design. Pati lawns and gardens ito'y napaka-perfect ng pagkakagawa. Welcome to Ilocos Norte, bro! Saad ni Matt sa kaibigan na makababa sila sa helicopter papasok sa malaking mansyon. Thanks, bro. Sa wakas, nakamasyal din sa pinakamamahal mong bayan. Saad ni Clyden na tumawa yon. Matt is a happy person. Sa kabila ng pagiging isang governor ng province ito, nanatiling humble at low-key ang kaibigan. It is only 6 p.m. Freshen up first habang hinahanda ang pagkain. Saad ni Matt pagkatapos tumingin sa kanyang relong pambisig. Tumango naman si Clyden dahil kanina pa siya nanlalagkit. Manang please, paki-assist naman ang aking mga bisita sa guest room. Sambit nito sa dumaang kawaksi. Agad yung lumapit na magbigay galang sa pamamagitan ng pagbaw sa kanila. Salamat manang. Go ahead bro. Feel at home? Pagpapaalis ni Matt sa kanila upang pumunta sa guest room. Tinapik ni Clyden ang balikat ng kaibigan saka nagpasalamat dito bago sinundan ng kasambahay para sa kanilang kwarto. Locate her. Utos niya kay Ronnie habang binapagtas nila ang pasilyo para sa kanilang kwarto. Hindi nga po sumasagot, sir. Wika ni Ronnie habang napapakamot to sa ulo. Try niyo sir, baka sumagot sa inyo. Maya-maya ay nakangising saad nito. Di sana hindi na tayo napadpad dito, hindi ba? Sarkasikong pahayag ni Clyden dito. Naiinis siya sa isiping wala man lang paramdam si Shaina. He tries to reach her many times pero imbes na magot, binlock yata ang number niya. Kung hindi lang sutil ang kapatid niya na mag-send ng picture sa Shaina habang nag-e-enjoy sa probinsya. Si Ma'am Nicole pala sir, tawagan mo. Suggestion ni Ronnie. Kanina pa pero hanggang ngayon wala pang response. Ines ni Clyden pahayag. Baka sasagot mamaya sir, maligo ka muna. Nakangising wika nito. Pinangunutan ni Clyden to ngunit saktong naroon na sila sa harap ng guest room. Mga sir, pili na lamang po kayo kung saan nyo po gustong magkwarto. Nakaayos na po lahat ng room dito. Thank you manang. Halos duwet nilang pahayag sa kasambahay bago yung nagbaw palayo sa harap ng guest rooms. Sir,
si Ronnie bago sila magkanya-kanya ng kwarto. What? Angin niya rito? Nainis pa rin siya sa hindi niya malamang kadahilanan. Pahakwing database ng A&B. Tura nitong nakangisi bago nagmamadaling pumasok sa kwarto nito. Agad sinara ang kwarto kung kahit wala nang saysay ang kanyang pag-aalboroto. Kung kailan di maganda ang kanyang mood saka siya binibiro ni Ronnie. Pero may point naman siya. Sotel ang kanyang kapatid. Kaya sigurado wala tong balak mag-reply sa kanya. Nakagayak na mag-asawang Michael at Ina nang lumabas si Shaina sa kanyang kwarto. Gumapo ang kanyang pinsan sa suot na black long sleeve habang nakatak sa kanyang black slacks. Naalala niya tuloy ang taong mahilig sa ganong forma. Napailing siya sa sarili bago pa man tinako ang kanyang paningin sa asawa nito. Na-enhance din ang kagandahan ni Ina although talaga naman tong maganda kahit nung high school pa lamang sila. Kaya na-inlove ang kanyang pinsan dito ngunit sa suot nitong formal dress na itim, talagang mas lalo nga itong gumanda. Taglay nga nitong Ilocana beauty na kahit morena lumulutang pa rin. Wow! Ang ganda-ganda mo, Shaina. Kahit napakasimple ng dress mo. Si Ina na masulyapan siyang palabas sa kanyang kwarto. Plain white dress na lagpas hanggang tuhod ang kanyang suot, kaya't kitang-kita ang magandang hubog ng kanyang tuhod na nagiging elegante sa suot na red pointed shoes. Bit-bit ang clutch bag na kulay pula kung saan tinerno ang medyo may kalakihang ruby earrings. Red din ang napili niyang lipstick. Sa pagkakataong yon, ayaw niya magmukhang bata sapagkat puro matured looks na ang kanyang mga kasama. Nilugay din na siya ang kanyang above-shoulder na buhok, konting makeup, at ang pinakababoritong pabango na binigay sa kanya ni Clyden sa Paris. Ang suot niyang orasan, regalo din ang binata sa kanya, although little bit inappropriate sa suot niya pero wala siyang pakialam. Gusto niyang palaging nakasuot to sa kanya kahit saan siya magpunta. Para kasing nandyan lang malapit si Clyden Villacorda kung suot-suot niya ang binigay nito. Ikaw kaya ang maganda dyan. Tingnan mo nga hindi na may alis ni Mikong mata niya sa'yo. Uy, madadagdagan na naman si Sandy. Kansyaw ni Shaina sa dalawa. Napangiti yun na napakalawak at pasimple sinukbit ang ilang hibla ng buhok sa may tenga. Ay, tama na yung bulahan yung dalawa. Late na tayo dahil sa kakapaganda ninyo. Sumakay na kayo ng sasakyan? Pagka-cut ni Michael sa dalawa. Halos magkasabay nilang tinaasan ng kili ang lalaki, ngunit nauna na itong nagmarcha papunta sa sasakyan. Pagdating nila sa reception, halos mapuno ng auditorium ng munisipyo. Pinakamaraming participant sa Grand Reunion ngayon kung kaya nagdesisyon ng organizer na sa municipal complex gagamitin. Sa tansya nila ay aabot nga mahigit kumulang 1,000 attendees, the biggest and grandest reunion daw ng BNCH sa lahat. Sa kabila ng dami ng attendees, maayos naman ang lahat. May kanya-kanyang hilera ng table at bawat batches kung kaya hindi sila nahirapan paghahanap ng kanilang mga kasamahan. Naka-reserve na rin ang table nila dahil nauna nang naroroon sina Mimi at Deborah na super sexy at magaganda sa kani-kanilang mga damit. Nakipagbeso-beso agad ang mga to sa kanya at magiliw na hi and hello naman ang binigay sa kasama niya mag-asawa. Medyo sa may gitna rin sila nakapwesto dahil tulad niya hindi pa raw masyadong matagal ang mga itong dumating. Pinagkibit balikat naman ito dahil nakakapagkwentuhan pa rin naman sila. Panay din ang kaway sa mga batchmates nilang dumarating at pumupunta sa kani-kanilang upuan. Naroon din si Mayor na halos kinakausap lahat ngunit agad lumapit sa kanilang table na makita silang dumating. Napakalawak ng pagkakangiti nito habang formal ang kasintahan nito na nakaangkla sa mga bisig nito. Lihim pang nagsipagkurutan ng mga kasama nila dahil parang wala yata sa mood ang girlfriend na hindi man lang umingiti. Maganda, sexy at elegante ito. Halatang mayaman base sa pananamit at kilos ngunit mukhang suplada at di marunong makisalamuha sa mga tao. Sa Maynila daw to nag-aaral mula elementary hanggang college kung kaya't hindi to alumni sa dati nilang eskwelahan. Hinihintay pa nila ang kanilang guest speaker kung kaya't nakipagkamustahan muna sila sa iba't ibang taong naroon. After an hour ng pamamahinga, kumatok ng isang kawaksi sa room na kinaroroonan ni Clyden telling him na ready ng hapag for dinner. Agad naman siyang nagpatiayon dahil kahit papaano, naramdaman niyang kumalam ang kanyang sikmura. Pagbaba niya sa may hagdan, naroon si Ronnie, hinihintay siya, papunta sa komedor ng mga Marquez. Pagpasok sa komedor, naroon na sa hapag si Matt kasama ng dalawang babae. Nagkakatawanan ng mga yon ngunit biglang natigil nang mapansin ng gobernador ang kanilang presensya. Take your seat bro, nakapagpahinga ka ba ng mabuti? Wika ni Matt.
Of course bro, sagot naman ni Clyden habang hinilang upo ang mesa na nasa harapan niya. Mabuti kung ganun bro, akala ko na mamahay ka na. Si Matt na sinabayan ng pagtawa. By the way, meet the two beautiful ladies here. This is my girl Jenny and her best friend Sophie. Pagpapakilala ni Matt sa dalawang kasama. Girls, this is my good friend Clyden. Mahirap nung hagilapin. Nagkataon may business siya dito sa norte, kaya he's here with us. Pagpapatuloy ni Matt. Tumayo naman ulit si Clyden para makipag-shake hands sa dalawa. He does not have interest to any of them but he needs to do it because he is a man with fine gestures. Naramdaman pa niya ang pagpisil ng isang babae sa kanyang kamay, ngunit nginitian niya lamang to. When meeting such, agad niya yung sinusupalpal. Lots of women have tried to seduce him, but he is not just any man. Nginitian niya to, tanda ng pagrespeto sa kaibigan niya. I am so glad to meet you ladies. By the way, meet also my buddy here. His name is Ronnie. Turan niya sa mga to at mahiya-hiya pang nag-hello ang kanyang kasama. Okay then, let's eat na. Oh, by the way, I'm attending a grand reunion tonight. Baka gusto mong sumama, bro. Saad ni Matt na magsimulang kumuha ng kani-kaniyang pagkain ng lahat. You know, I'm not into that, bro. Heist. Parang ngayon lang naman para ma-meet mo naman some of my constituents. Tsaka sasama tong dalawang dilag na to, sama ka na rin para mas masaya. Pamimilit pa ni Matt na wala yatang balak bigyan siya ng pagkakataon na tumanggi. Okay, do I have a choice? Saad ni Clyden at natawa ang lahat. Sige, after we eat maghanda na tayo. Baka mamaga ang mata ng mga nandun kahihintay sa atin. Nakakahiya naman. Wika ni Matt at tumango ang lahat. Wear something formal. Paalala ni Matt bago magsipag-akyatan sa kwarto at magbihis lahat. Okay, maikling pahayag ni Clyden dito. Kung damit ang pag-uusapan, lahat ng klase nasa maleta niya na, depende sa lakad. He traveled a lot at palaging kompletong dala-dala niyang gamit. Pagdating sa kwarto, agad siyang nag-shower, then sinuot ang long sleeve na kulay black. Dahil nga nasa probinsya siya, medyo mainit, kaya medyo tinaas niya ang pagkakatupi ng kanyang sleeve. Naging manly tuloy ang kanyang aura, di tulad ng palagi niyang getup na parang abogado na sasabak sa korte. Pagbaba niya, naroon na nga ang lahat, si Matt na naka-long sleeve na kulay pink. It suits him pero wala siyang maisip na dahilan kung bakit nakahiligan itong magsuot ng pink. Maybe because of politics? Ang dalawang babae naman nakagayak na, very elegant ang mga to at talaga namang mga beauty queen ang aurahan. Ngunit di niya gustong suot na pang itaas na mga to. Naka-trouser nga pero pang itaas sleeveless na blouse, halos kitang-kita mga hinaharap. Gusto niyang ipagpag ang kamay na humawak si Sophie sa kanyang braso. He just met a few minutes ago pero parang close na sila sa inaasa nito. Ang pinagtataka ni Clyden kahit nasa loob na ng sasakyan, nakakapit pa rin to sa braso niya. Ewan niya kung talaga lang bumababa ang neckline ng bulsa nito, kaya't kitang-kitang maumbok na part sa may dibdib nito. Well, it looks cool. He's fond of big boobies, but he's not fond of girls who acts like a slut just to get someone's attention. Ilang babae na nga ang kanyang pinapahiya dahil sa mga ganitong galawan. Pasalamat pala to, bisita siya ng kanyang matalik na kaibigan, kung hindi, kanina pa niya to binalibag. Sure, he likes beautiful women, pero di lang dapat basta maganda. Dapat maganda at marunong magtrabaho. Hindi yung pagpapaganda lang alam at naghahanap ng lalaki makapagbibigay ng kapritsyo niya. Sa isipin yon, tumikim siya para bawiin ang kamay sa katabi. Para nagulat naman yon na naakala pa ang kamay ay patay mali siyang bumitaw iyon. Pagkatanggal ng kamay nito, agad inayos ni Clyden ang pagkakaupo. Tumingin sa labas at di na kailanman ginawi ang mata sa katabi hanggang makarating sila sa pupuntahan. Pagbaba nila, walang choice si Clyden kundi alalayan ng babae. Ngunit di na rin siya nito binitawan hanggang pumasok sila sa bulwagan at makaupo sa harap ng stage. Nagmukha tuloy silang magkapareha tulad ni Matt at Jenny. Pagkadinig ni Mayor na dumating na si Gob, agad yung nagpaalam sa kanila. Akay-akay ang kasintahan, nagmamadaling tumungo sa may entrance. Agad namang nagsalita ang MC para i-acknowledge ang kakarating na governor. Maya-maya lang nagsipagtayuan ng lahat para i-welcome ang kadarating na guest at mga kasama nito. Di makapaniwala sa Shaina sa nakikita. Kung ilang ulit siyang pumikit para ma-confirm kung si Clyden Villacorda nga ang nakikita niyang entourage ni Gob. May nakakapit sa braso nitong magandang babae at mukhang malapit ang mga to sa isa't isa base sa pagkakakapit ito sa binata. Nagtaka siya, di ba't nasa Amerika to kasama ni Samantha? Bakit kasama siya ni Gob ngayon at may kasamang ibang babae? Di niya alam anong nararamdaman niya ngayon, ngunit isa lang alam niya, naaawa siya kay Samantha.
Sa side niya naman, wala naman siyang aasahan dito. It's true that she loves him pero alam niya kung sino siya sa buhay nito. Pagkaakit na mga to sa stage para doon maupo, agad si Shainang umupo kahit nakatayo pa ang lahat. Sinabi niyang biglang sumakit ang mga paa sa mga kasama kung kaya't di na siya pinagtuunan ng pansin ng mga ito. Ayaw niyang makita siya ni Clyden kung kaya't the whole time nakaupo lang siya. Medyo malayo sila sa harap. Sa dinami ng table sa loob ng auditorium, imposibleng makikita pa siya nito. Nandong kinikilig ang mga kasama sa binata at gwapong gobernador. Ngunit siya na may nakipagpalit ng upuan kay Ina upang di siya humarap sa stage na kinaroroonan ni na Clyden. Pagkatapos ng talumpati ng gobernador na agad nagtawag ang mga MC ng alumna per batch para magbigay ng pledge, hindi ni Shaina inaasahan na may ganong twist na ang programa nila. Yung unang magpe-pledge ay challenge na yung iba niyang kasama para makalikom ng pondo para sa mga projects sa school. Nakalikom na si Mimi buhat sa batch nila. May 100,000 na silang nalikom at ibibigay na lamang sa organizer pero may kulo na pala silang iba. Sa mga naunang batches ay talaga nga namang walang tulak kabigin na nagpe-pledge. Mga businessman, doctors, lawyers at iba pa ang mga to at kani-kaniyang buhat sa sarili. Pagdating sa kanilang batch, agad tumayo si Mimi at nagpa-pledge na 100,000 piso. Nagpalakpakan lahat, ganon din ang sumunod si Deborah na nagbigay din ng ganong halaga. Lalong umingay lahat nang matawag si Mayor na nagbigay ng 300,000 piso. Tumayo pa ang girlfriend nito at nag-pledge ng additional 200,000 pesos para buo raw 500,000 ang pledge ng mayor.